Purihin po ang Panginoon. Oy, oras natin ay malapit na mag-alas 8. Ang sunod yan ay alas 9. Amen? So, siguro ngayon lang ako nakita rito sa harapan. Lagi kasi ako nasa likuran eh. Kaya, hindi naman ako masyadong matagal kung magsalita. 10 minutes, okay na ba yun? And 3 hours? Tulog na kayo noon, ano? Okay, hindi tayo magtatagal dahil napakasarap pong magbahagi ng magandang balita. Tulad ko sa ginawa ng Panginoon, noong na-encounter ko ang Diyos, si Jesus, ay ginamit niya ako na hindi ko akalain. May kababayan ba ako rito from Mindanao, Visayas? Wala. Kaya pala nung una ako live streaming ako ng Bisaya, parang walang nanood dito eh. Amen. So, noong na-encounter ko ang Panginoon, sa barko. At doon, natutunan ko kung paano sambahin ng Diyos. At natutunan ko rin, tulad din ni Daniel, hanapin ang kapatid. Filipi, hanapin ang kapatid. So naging Filipi ako noon, tulad nyo, at kailangan gumawa din tayo ng paraan na magampanan natin na tayo gamitin para sa ating mga kapatid. Amen. So sa gabing ito, hanapin ang Nathaniel. Yan po yung sintro ng ating pag-usapan. Subalit, ang unang nagsalita ay sa lalaki. Lalaki sa lalaki. Ngayon naman, sa babae naman ako. Okay? When the Samaritan woman encountered Jesus, mayroong command ang Panginoon Hesus. Dito po, simulan muna natin. At doon sa tagpo na yon, hindi na natin sa-isahin. Alam naman natin, ang Book of John chapter 4 is about the Samaritan woman encountered Jesus. Amen? So, alam natin, pumunta ang isang babae, nag-igib, dala ang kanyang banga, malayo ang pinanggalingan. Pagdating doon, sino ang kanyang nakita? Si Jesus. Pagkataon na yun, nag-iisa si Jesus. At dahil nag-iisa sa Panginoong Jesus, akala nung babae, uy, baka mayroon na naman ako mabudol nito. Amen? May mabiktima naman ako dahil ang Samaritan woman ay hindi ordinaryong babae. Pero ginamit siya ng Panginoon. Amen? So ito naman, babae naman ang gagamitin para hanapin ang iyong mga Nathaniel o kapatid. Amen? O simulan natin. John chapter 4, verse 15 muna tayo. Ito, wala ro na. Kailangan ko pang auto-reverse. Sir. Wala pa rin. Okay, nandiyan naman yan. Putol-putulin natin ito, wag natin diretsuhin para magkasya tayo ng 40 minutes. Amen? Sige, doon na tayo. Oh, lumabas doon. Doon na lang ako, dito kayo. Okay? Para hati tayo. Alright. Putol-putol to kapatid ha, para madali tayong makarating. Kasi mahirap maghanap ng Nathaniel. Ito naman, ang babae naman, ang gagamitin para marami tayong madala kay Kristo. So, the Samaritan woman encounter Jesus at ito ang kanyang unang sinabi sa kanilang conversation. Ito muna ang sinabi ng Samaritan woman. The woman said unto him, Sir, sinabi niya kay Jesus, give me this water that I thirst not, neither come hither to draw. So, ibig sabihin, bigyan mo ako ng tubig na sinasabi mo na nagbibigay buhay para hindi na po ako babalik dito upang sumalok ng tubig sa balon na ito. Amen? Hallelujah. Ito na. Jesus said unto her, Go, call thy husband and come. So, mayroon siyang hinihingi. Ang sagot ng Panginoon, binigay ba yung hinihingi niya on the spot? Hindi. Mayroon siyang pinapagawa. So, humingi siya. Sabi niya, pag humingi ka sa akin, bibigyan kita ng tubig na nagbigay buhay. Ito naman, nung humingi na siya, bigyan naman ng inutusan naman ng Panginoon. Okay, go. Go home, call your husband. So, isipin mo yon. Akala nung babae sa kanyang pagdating doon, wala doon kanyang mga disciples. Sa isip-isip niya, dahil mayroon na siyang ibang kinakasama, sabi niya, baka mabiktima ko to. Ngayon lang nakikita itong taon to.
Amen po ba? So, siyempre, kakisigan ng Panginoong Hesus, baka sa panahon na yun, 31 lang siguro siya, 32, parang katulad ng pastor nyo ngayon. Oo, hindi man kagwapuhan, pero baka may tindig din, ano? Pero lang ha, baka maniwala kayo. So, makita nung babae, at alam natin ang character attitude itong babae, na mayroon siyang iba-ibang kinakasama. So nakita ng babae, oy, nag-iisa to, estranghero. Ngayon ko lang nakita to. Hindi niya alam siguro kung ano ang buhay ko. Amen. So pagdating niya roon, alam na ito ay Jewish, Hudyo. May humingi sa kanya ng tubig. Sabi naman niya, hindi naman nakikihalo-bilo sa amin ang isang Hudyo sa mga Samaritana because they are not equal in their religious tradition. Amen. So, akala niya, hingi ng tubig, sinagot niya ng hindi naman, bakit ikaw humingi? Sumagot din ng Panginoon Hesus, ikwento ko na lang para hindi tayo tatagal, at sayang din yung kuryente. So, ganun ang nangyari. Kung alam mo lang, ikaw sana hingi sa akin ng tubig at bibigyan kita ng tubig na nagbibigay buhay. Amen. Umabot tayo sa tagpong ito, humingi ang babae. Yung paghingi niya, bigyan mo ko ng tubig na yan para hindi na ako babalik pa rito at sumalo. Ang sagot ng Panginoon Hesus, ano? Sa 16, go, call your husband. He told her and come back here. So ano kanyang inutos? Tawagin mo ang iyong asawa. Tuloy mo kapatid. 17, I don't have a husband. Wow. So, itabi kagad niya. Sabi akala niya siguro, baka mabiktima niya ating Panginoon Hesus, ano? Sinabi kagad niya, wala akong husband, wala akong asawa. Nung sinabi ng Panginoon Hesus tungkol sa kanyang buhay, ang sabi ng Panginoon Hesus, siya answered, you have correctly said. Tama ang sinabi mo, you don't have a husband, but 5 ang kinakasama mo, ang mga naging asawa mo, at ang pang-anim, hindi mo tunay na asawa. So akala niya mayroon siyang pang-7. Amen po ba? Imbis mabiktima yung pang-7, ang nangyari, inutusan tuloy siya para magdala pa doon sa kay Kristo. Amen. So wala raw siyang wala kang asawa. Yes. So nagulat siya bakit alam ang kanyang pagkatao na ngayon lang niya nakita ang tao na ito. Iisip na siguro niya, number 7. So bakit ang pang-7 pala na yon ang magbago sa kanyang buhay at magbigay sa kanya ng instructions para siya gamitin pala ng Panginoon para maraming Nathaniel na madala doon sa pananampalataya na tinuturo ng Panginoon. Amen? Malinaw po ba? So, hindi po tinitingnan ko anong mali, anong kasalanan ng tao. Ang tinitingnan doon ay lumapit siya kay Kristo at sa kanyang paglapit, sinunod niya ang instructions ng Panginoon na go, call your husband. Diretso tayo. Dito naman sa Tapos ng 18, inutusan siya. Ano ang kanyang ginawa ngayon? Diretso na tayo sa ilang conversation kung paano sambahin ang Panginoon. Amen? So, 23 tayo, diretso na po. Para mapabilis tayo. Okay? Ang sabi sa 23, but an hour is coming and is now here when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. So dito po, nalalaman ko ito, nung nabasa ko, napakinggan ko, at ang sabi ko, mali pala yung pagsamba ko noon. Una-una, wala akong natutunan kahit isang salita ng Panginoon sa pagpasok ko sa simbahan. Pumasok ako at lalabas ako na ako pa rin po ang masusunod at hindi si Kristo. Pero nung tinuturuan ako manalangin sa book of Matthew chapter 6 verse 9 to 15. Ang sabi noon sa panalangin, Ama namin Diyos, sambahin nawa ang pangalan mo, ikaw ang maghari sa akin dito sa lupa tulad ng sa langit. Pero paglabas ko, ako pa rin ang naghari sa sarili ko. Kung mag-inom ako, maglasing ako, magsinungaling ako, ako pa rin ang masusunod. Hindi yung pinapanalangin ko. Kasi wala nagpaliwanag sa akin. Noong nalaman ko, ang pagsamba sa Panginoon, ang tinuturo dito ng Panginoon Hesus doon sa Samaritana woman sa kanyang encounter. Sabi na, but an hour is coming and it's now here when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Yes, the Father wants such people to worship Him. Yun raw po ang hinahanap ng Diyos Ama kung paano siya sambahin. 24, God is Spirit and those who worship Him must worship in spirit and in truth. So yun po ang keywords nung tinuro ng Panginoon Hesus sa babae kung saan sambahin. Hindi lang sa Jerusalem, kundi kahit saan ka ngayon ay magtuturo, pwedeng inaalaw ng Panginoon.
Yang sabi ng Book of Matthew 18:20, wherever two or three gather together in His name, He is in the midst of us, not in the flesh, because we worship Him in spirit and in truth. Amen. So kaya nakapag-share tayo saan mang pwesto, saan mang sulok, sa sakyan, sa ilalim ng puno, dahil si Jesus no nangangaral kung saan siya matatagpuan. Amen? O dito ngayon, malaman natin dyan, pag sa 24, yun po ang tinuturo kung paano sambahin ang Panginoon. Noong natutunan ko ito, dito po ako nagsimula, nagkaroon po ako ng eagerness na ito'y may bahagi ko sa aking mga kapatid, sa aking mga mahal sa buhay, sa aking pamilya, unang-una. Amen. Ang naging problema, ang pamilya ko ay nasa Zamboanga. Kailangan ng Panginoon mag-provide para marating ko sila. Amen. Kasi pagpunta ng Zamboanga, hindi pwedeng bare-barea. Kailangan talaga ng tunay na pera. Amen. So magastos ang kaluluwa ng mahal sa buhay. Kaibigan, kasamaan sa hanap buhay, maging sa kapitbahay. Kailangan minsan natin mamuhunan. Kailangan ng pain para ma-encounter ang Panginoon. Amen? Bukod sa ating effort, sa ating sakripisyo, kailangan po ng bulsa natin para lalo silang makarating sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Palakpakan na natin Diyos na buhay. Hallelujah. Dito makita natin, tinuturuan, at ang kaganapan nangyari, diretso naman tayo sa book of John chapter 4 verse 39. Okay? Medyo pinutol-putol natin ito para maparami tayo ng kwento. Kasi pag magbabasa tayo, marunong naman kayo magbasa, hindi ko madagdagan ng kwento. Amen? Wala na Panginoon. Nito, 39, ang sabi dyan, now many Samaritans, sa 38 muna, 38. Okay. 39 na pala. Abante na ulit tayo para bawas ng isa. Okay, nandiyan na tayo. Now many Samaritans from that town believed in Him because of what the woman said when she testified. He told me everything I ever did. Ang ini-expect nila na darating ang Mesias na si Kristo, yun raw ang magsasabi ng lahat ng bagay at magtuturo sa kanila kung ano ang magaganap at ano mga kaganapan pang darating. Amen? So, balit, nung nagkatagpo sila, ang kanyang buhay ang pinasabi ng ating Panginoong Hesus. 5 na ang kanyang kinakasama at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Doon siya na-shock. Ang sabi niya, Ginoo, parang ikaw ay isang propeta. Isipin mo, magmula sa kanyang unang kinakasama, nalalaman ng Panginoong Hesus hanggang pang-5. At yung pang-6, ng that moment, kinakasama niya, alam pa rin ng Panginoong Hesus na hindi niya tunay na asawa. So doon siya na-amaze, kailangan niyang pumunta at ipamalita na ito ang kanyang natagpuan. Baka ito na talaga ang Misaya. Ngayon lang niya nakita ang mukha ng Panginoon Jesucristo sa balon na yon sa Igiban, kung bakit alam ang kanyang buhay mula sa unang kinakasama hanggang sa pang-6 niya sa panahon na yon. Amen? Ibig sabihin, may kapangyarihan ito, hindi lang ito ordinaryong manghula-hula, kundi alam talaga ng Panginoon Jesus kung ano ang kanyang karakter o attitude o ang pagkatao ng babaeng ito. Amen? So anong ginawa niya? Inutusan siya, go and call your husband. Dito nagtuloy-tuloy. Ang sabi diyan, many Samaritans from that town believe in Him because of what the woman said when they testified. He told me everything I ever did. Kapatid, para imagine ng babaeng ito na bakit niya alam ang tungkol sa buhay niya. Pero no inutusan siya, iniwan niya ang kanyang jar, ang kanyang banga na nalagay sa ulo. Importante yung tubig na yon para sa mahal niya sa buhay na naiwan sa pag-alis niya. Pero mas higit na importante na gagawin niya nung pagtagpo na yon, baka umalis bigla ang Panginoon, hindi na nila abutan. Parehong importante, mas mahigit na importante na marating niya ang utos ng Panginoon na tawagin ang kanyang mga kasama.
sa bayan na yon upang maabutan pa nila ang ating Panginoon. Amen? Kaya nga habang may buhay pa tayo, saan man nandoon ang ating mahal sa buhay, habang marinig pa nila tayo at marinig pa natin sila, huwag po nating sayangin na marinig nila kung paano sambahin ang Panginoon. Amen? Dahil lumaki tayo sa dati nating pinapasukang simbahan, hindi natin natutunan ang tamang sinasabi dito sa John chapter 4 verse 23-24. Sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Yun ang hinahanap ng Diyos Ama nating nasa langit. Amen? Dahil nalaman ng babaeng ito ang tungkol sa pagsamba, hindi siya nagdalawang isip na sundin, pumunta, pinamalita, pinuntahan ang buong bayan na yan at marami ang pumunta roon dahil ang sabi niya, alam ng tao na ito at sinabi niya ang tungkol sa akin. Amen? Hindi madaling maniwala, kapatid, sa isang katulad na itong babae na ito. Dahil kilala nila kung ano ang karakter nito. Kung ano ang pagkatao nito. Basta naman, gawa-gawa mo lang yan. Pero hindi. Dahil mayroong instructions ang Panginoon, go and call your husband. Punta ka, tawagin mo sila. Hindi man isa ang asawa mo, 5, tawagin mo higit pa sa kanila. Hindi nabigo ang lahat ng kanya inimbitahan, nakinig sa kanya dahil may instructions ang Panginoon na tawagin sila. Kapatid, sa church natin, yun ang instructions. Go out the world. Teach them, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang iyong lingkod, nung natagpuan ko ang Panginoon, encounter ko sa barko. Year 2000, wala akong kalamalam kung ano ang salita ng Panginoon. Pinilit akong imbitahin dahil ako po hindi po ako nakatulog kung wala po ako nakainom. So, alcoholic po ako. Ibig sabihin, under po ako ng spirit of alcohol. Hindi ko po alam ang spirit of the Lord. Dahil under ako ng spirit of this world. Amen. Noong na-encounter ko ang Lord, alam ko na kailangan kong ma-encounter din ng mga kaibigan ko. Ma-encounter ng pamilya ko. Ma-encounter ng kapatid ko. Mangyari lang yon kung hindi lakasan ko ang loob ko na ipamalita ko kung paano sambahin ang Panginoon at ang Panginoon, sundin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya nangyari ito, ginawa niya na pinamalita niya hanggang naniwala sila sa verse 40. Hanggang naniwala sila nung napakinggan na nila ang ating Panginoong Jesucristo. Therefore, when the Samaritans came to him, they asked him to stay with them, and he stayed there 2 days. 41. Many more believed because of what he said. So marami raw nanampalataya dahil napakinggan na nila mismo ang Panginoong Jesucristo. Marami na rin mananampalataya dahil napakinggan natin, at ang napakinggan natin, hindi nila napapakinggan. Kaya dapat sila ay makarating din at marinig din nila ang narinig natin, mabasa din nila ang nabasa natin. Amen po ba? Kung hindi natin sila aabutin, kung hindi natin sila hahanapin, paano nila malalaman kung paano sambahin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan? Amen? Palakpakan natin Diyos nito. Hallelujah. So may maliwanag pagdating dito, maraming nanampalataya dahil sa sinabi ng Panginoon Jesucristo. Marami din dapat pananampalataya kay Kristo dahil sa patutuo po natin sa ibang tao. Amen. Kung hindi natin sila abutin, patuloy na patuloy ang paglubog nila. Tulad natin noon, may umabot din sa atin. Hinango tayo sa kalalagyan natin. At ngayon tayo nagpupuri ng sa ating Diyos na buhay na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Amen. So unang nagsalita sa lalaki, ngayon naman sa babae, pero hindi lang literal para sa babae o para sa lalaki. Para sa lahat. Na nakarinig na, dapat marinig din yung iba. Dahil ang narinig natin, hindi nila naririnig. Kaya, ang sabi ko, kailangan mamuhunan tayo para sa mahal natin sa buhay, kasamahan sa hanap buhay, kapitbahay. Wala pong pinipili ang kaligtasan, dapat ay pangkalahatan. So, bakit ito namin sinasabi?
Hindi po madaling mag-imbita. Totoo yan. Kahit sa barko, ang service namin, 11 ng gabi, matatapos kami mag-alauna ng madaling araw. Kasi yun po ang time na wala ng trabaho ang karamihan. Dahil sa barko po ay sa restaurant po ako nagtatrabaho. So wala pong day off ang mga pasahero namin. Nasa cruise ship po ako nagtatrabaho. Kaya hindi po silang hindi kumain. 24 hours po bukas po ang aming ibang restaurant. So ang inyong lingkod ay isang waiter, naging head waiter, naging waiter. So puro waiter. Pero ginagagala ko po, dahil ang unang miracle ng Panginoong Hesus, ang una pong nakakaalam, the first miracle of Jesus Christ, ay ang mga waiter. Alam niyo ba yon? Kaya nung nalaman ko po ito, I'm so proud sa trabaho at posisyon ko. Now, from Mindanao to Manila and to the international, iba-ibang bansa, iba-ibang company, iba-ibang tao, nakapag-share ako dahil kay Kristo. Amen? Kaya kapatid, ang vision and mission ng Panginoon is to save the lost. Isa tayo doon sa naligaw noon. So, balit natagpuan natin ng Panginoon, tayo naman ngayon ang gagamitin para abutin natin sila at madala natin sa paanan ng ating Panginoong Kristo. Kaya ba? Amen? Hallelujah. So, yun po, magmula noon, minsan dati, nung hindi pa ako na-born again, bihira po ako umuwi at dumalaw sa mama ko at sa mga kapatid ko. Dahil magastos. Sayang. Amen. Pero nung naging Christian ako, kailangan ko silang puntahan. Dahil yung nalalaman ko sa Panginoon, dapat malalaman din nila. Pero after our Bible study, prayer meeting, nasa decision pa rin nila kung magpatuloy sila. But I'm accountable sa pamilya ko at mahal ko sa buhay kung hindi ko paalam sa kanila kung sino si Kristo sa buhay ko. Amen. So, thanks God at sa Bible study namin, prayer meeting, praise and worship, nakinig naman sila. Nasa kanila na yon ang pagpatuloy. Dahil hindi ko sila pinimbantayan ng 24 hours para kung ano ang ginagawa nila. May free will po ang tao. May free will din po tayo. Pinili nating sumunod, gawin natin ang kalooban at ang katuruan ng Panginoon. Amen. Pinili natin nandito, patuloy natin kinikilala, inaalam ang instructions ng Panginoon dahil nais ng Panginoon, full equip tayo para sa pagtawag sa Nathaniel na madala natin sa paanan ng Panginoong Kristo. Walang imposible sa Panginoon. Ang lahat ay posible. Magpagamit tayo, sincere, genuine. Kasi ang pananampalataya, madaling sabihin, I'm a believer. I'm a Christian. But in action, hindi pala tunay na Kristiyano. Madaling sabihin, naniwala ako. Pero hindi nila masabi, Lord, naniwala naman ako kay mayroong Diyos. Pero hindi mo na kita susundin. Ako muna ang masusunod kung ano ang gusto ng sarili ko. Hindi nasabi ng tao. Dahil alam niya, maka-Diyos din sila. Nandyan ako, mga kalaro ko sa tennis, sa lawn tennis. Lahat tumatawag sa akin, pastor. Naghihintay lang ako kung sino magtatanong sa akin. Nanalangin ako, nagpipray ako, tinatawag din ako pagdating may okasyon, may kakain. Pag may mga activities na tinatawag ako, nandun yung respeto. Pinahanap ko sa kanila kung sino magtatanong kung paano sila liligtas ni Kristo. Amen. Minsan panay pahapyaw natin, dahil hanggat hindi yan pahapyaw natin tungkol sa Panginoon, mahirap diretsahin. Dahil sila ay narating na nila, nabili na nila, naabot na nila ang gusto nila. Kaya tulungan natin sila. Maging handa tayo sa bawat magtatanong sa atin tungkol sa ating pag-asa kung sino si Kristo sa buhay natin ng bawat isa. Amen? Purihin po ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Naway may natutunan po tayo. Ang kailangan lang ay balita natin ang good news. At ang good news na yan
si Kristo Jesus na makilala nila. Purihin po ang Panginoon. To God be all the glory.